Alright and alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, muli pong nagbabalik sa ating live ngayong gabi. At napaka-special po ng ating live ngayong gabi sapagkat nandito po tayo sa South Korea. Tayo po ay na-approve at natuloy po ang ating lakad dito po sa South Korea. So nandito po tayo sa malapit sa boundary po ng Seoul and Incheon. Ayan. So sa atin pong pagpapatuloy, nais ko pong i-welcome lahat ng mga kapasok sa ating live broadcast ngayong gabi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At mag-change po tayo ng topic. At minabuti ko po na ating aralin ang katuruan ng kaligtasan. So, salvation, past, present, and future. So, tingnan po natin ang katuruan ng kaligtasan throughout the Bible. And so, alam niyo po ba na ang kaligtasan ay eternal? Sabi po ng Hebrews chapter 5 and verse number 9. So, yan po ang magiging text natin ngayong gabi. Ngunit bago ho natin basahin yung talata ng Hebrews chapter 5 verse 9, ay tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Amang banal na kilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Isa namang pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa amin upang kami po ay matuto ng inyong mga salita. Manguna po kayo at magpala sa amin at manguna sa lahat ng mga mananampalataya na makikinig at manunood po sa live broadcast na ito. Gamitin po ninyo inyong abang lingkod upang makatulong po sa aming unti-unting pagtuklas ng maraming katotohanan sa inyong mga salita. At ang amin pong series of lesson ngayong gabi ay ang salvation, kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Kayo po ang manguna at i-bless kaming lahat ng makalangit na katalinuhan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, so late na po ito, ngunit minabuti po natin na magkaroon pa rin tayo ng live ngayong gabi dahil sa sobrang dami po ng aming schedule, marami po kaming pinuntahan, and so kaya ngayon ho tayo sa oras na ito nakapag-live. Nais ko pong i-welcome sa ating kalagitnaan si Pastor Ismael Torico, ang ating senior pastor dyan po sa City of Bacolod. Now, sabi po ng Hebrews chapter 5 verse number 9, alam niyo po ba na ang kaligtasan ay eternal? Mayroon pong talata na nagsasabi, the eternal salvation. At kung aaralin po natin from the Old Testament, ako po ay naniniwala na ang kaligtasan o ang pattern ng Panginoon sa kaligtasan ay hindi po nagbabago. Okay? So, basahin ko po ang talata mga kapatid dito po sa Hebrews chapter 5 and verse number 9. Medyo mabagal po ang ating paghahanap ng verse sapagkat mano-mano tayo ngayong gabi. Sabi po ng talata, Hebrews chapter 5 and verse number 9, the Bible says, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. So, nabanggit po rito yung tinatawag na eternal salvation. Kailan ba nagsimula ang pagtubos o salvation, ang kaligtasan po ng kaluluwa ng tao? Kailan po ito nagsimula? Okay, ito po ba ay nagsimula sa panahon ng Panginoong Hesus o bago pa po ang New Testament ay meron nang nangangaligtas? Ako po, personally ay naniniwala na pag tinabi po o tinawag ang salvation na eternal, simula pa nung mayroon po itong alpha and mayroon omega. Mayroong siyang dapat magsimula po siya doon sa pinakaunang nakatanggap ng salvation. Okay? Hanggang ngayon, nagliligtas pa rin po ang Panginoon. So, unang-una, nais ko pong tandaan natin na ang kaligtasan ay eternal. Okay? Eternal salvation. So, kailan po nagsimula ito?
So yes, kaya nga po ang topic natin ay salvation, past, present, and future. Paano po nangangaligtas ang mga mananampalataya sa panahon nila Adan hanggang sa panahon ni Noah? So yan po ang bibigyan natin ng focus. Kapag binuksan po ninyo ang inyong Bible sa Hebrews chapter 11, ayan, so dyan nyo po makikita na meron pong kaligtasan na binanggit. Verse number 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he is righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Nandyan po sa Hebrews chapter 11 hanggang pababa, hanggang sa panahon nila Noah, nabanggit po ang faith. Ako po personal ko po ito, alam ko may bubungguin po ito. I believe that everybody, even in the Old Testament, were saved by faith. Sa pamamagitan po ng kanilang pananampalataya, silang lahat ay nangaligtas. Mapagsimula po kay Adan hanggang sa panahon ni Noah. Basahin ko po ang talata verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he had pleased God. So una po yung word na by faith. Verse 6. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe. The act of faith is believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Ito na po. Verse 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen, as yet moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of righteousness, which by faith. Now, wala po kayo makikitang ibang dahilan kung bakit etong mga taong ito ay nakilala at binansagang mga heroes of faith. Kasi sa ayaw at gusto mo, before ka makakagawa ng isang mabuting bagay, kailangan meron ka munang faith. At yung faith, mga kapatid, ay hindi po nagmumula sa pagsunod or obedience. Ang faith po ay nanggagaling sa pakikinig. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Tingnan niyo po, balikan natin ang panahon nila Adan. Bumalik ko tayo sa Genesis. Genesis chapter 1 and verse number 15. Okay? Genesis chapter 3, verse number 15. Tapos na po magkasala ang tao. Sabi po sa talata, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Alam niyo po ba na ang Genesis chapter 3 verse 15 ay ang pinakaunang promise of a Redeemer? Genesis pa lamang po ay nagbigay na ng promise ang Panginoon that there will be an enmity that will be crucified kay Adan at kay Eva. At pag binasa po ninyo pababa, pagdating po sa verse 21, eto na, ewan ko kung napapansin nyo po ito. Genesis 3:21.
And unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. Pagkatapos po nilang magkasala, tinawag po sila ng Panginoon. Adan, Eva, nasaan na kayo? Nagtago po sila. Nung nagtago po sila, dinamitan nila ang sarili nila ng fig leaves. At ang nangyari, tinanong sila ng Panginoon, hast thou eaten the fruit of the tree of the knowledge of no good and evil? Welcome po, Clint Boy Sumalinog. At pagdating sa verse 21, pansinin niyo po ang talata. And unto Adam and also to his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. Pinalitan po ng Panginoon yung kanilang damit na mga dahon ng coats of skin. Bigyan natin ng konting analysis, mga kapatid. Pag binasa nyo pataas, nag-promise na po ang Panginoon ng enmity. And if you study the enmity, the word enmity, it talks about the prophecy of the Lord Jesus Christ that He is the enmity, the seed of the woman, fighting against the seed of the serpent, which is Satan, or which is Judas, in the New Testament, and He will be crucified. Yung pala, yun yung unang promise po ng tagapagligtas. Welcome, Gosaya Alcuten and Coli Ignacio. Maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong gabi. Ako po'y naniniwala, ayon sa Revelation 13 verse 8, na ang Panginoong Hesus ay sinakripisyo na para ho iligtas si Adan at si Eva in Genesis chapter 3 verse 21, sapagkat yung origin kung saan nanggaling po yung coats of skin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus as the Lamb of God. Revelation 13 verse 8. Jesus is the Lamb of God slain from the foundation of the world. Alam niyo po ba na ang Panginoong Hesus, He is a reflection of the Lamb of God? At siya po ay inislain, ibig sabihin siya ay pinatay na. From the foundation of the world, kailan po nangyari na ang Panginoong Hesus ay sinakripisyo na para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan? Remember, the Old Testament is the shadow of the things to come. The New Testament is the fulfillment of the shadow. Ang fulfillment po ay ang crucifixion, kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. But there is a shadow in the Old Testament, that is Genesis chapter 3 verse 21. Jesus Christ as the Lamb of God, He was slain from the foundation of the world. Kaya ako po ay naniniwala na si Adan at si Eva ay ligtas. Bakit? Sila po yung unang nakapagsuot ng garment of salvation, which is the coat of skin. Now, let me know your comment, your suggestion, your feelings about what I said. Ako po'y naniniwala, past, present, and future, ang kaligtasan ay laging naka-base. Meron siyang pinaka-core, that is faith. Isaiah 61 verse 10. Alam niyo po ba na ang mga ligtas, meron pong tinatawag na robe of righteousness. Okay? Robe of righteousness. Isaiah 61 verse number 10. Basahin ko po ang talata. Sabi po niya sa verse number 10, I will greatly rejoice
In the Lord my soul shall be joyful in my God. For he hath clothed me with the garment of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornament, and as a bride adorneth herself with her jewels. Meron pong tinatawag na robe of righteousness. Ngayon, ang pinaka pwede mo maging tanong dyan, paano naging robe of righteousness yung coats of skin na galing sa tupa? Okay? Paano ko nalaman na yun ay galing sa tupa? Okay? Dahil sabi po ng Revelation 13 verse 8, Jesus Christ is the Lamb slain from the foundation of the world. Wala kang makikitang act of redemption in the Old Testament na magiging cross-reference nitong Revelation 13 verse 8 maliban natatanggapin mo ang Genesis 3:21 na siyang shadow ng real fulfillment, the crucifixion of Jesus Christ for the redemption of the whole creation. Ngayon, balikan po natin ang Isaiah 61 verse 10. Merong robe of righteousness. At first time na pinalitan ng Panginoong Diyos ang damit na gawa ng tao ng isang damit na siya mismo ang gumawa. And so I believe that the first act of redemption done by the Lord Jesus Christ is when He made the coats of skin to be clothed to Adam and Eve. Tingnan po ninyo, pag binasa nyo po itong Genesis chapter 3, una, nagtago po si Adan at si Eva. Okay? Tinawag sila ng Panginoon. Babasahin ko po ang talata. And by analogy, I can tell you na ito pong nangyari kay Adan at kay Eva, ito ang pinakaunang sinner's prayer. Okay? Tandaan nyo po yung sinabi ko. Ang nangyari po kay Adan at kay Eva, ang pinakaunang sinner's prayer na nagbigay ng kaligtasan kay Adan at kay Eva. Aba, parang bago yan, pastor. Pakinggan po ninyo. Nung kinain po nila ang fruit of the tree of the knowledge to know good and evil, ganito po ang nangyari. And the eyes of them both were open, verse 7, Genesis chapter 3, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Meron na silang knowledge. Bakit na nila nalaman na sila ay nagkasala at sila ay naked? Kasi nga kinain na nila. And they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day. Narinig nila ang Panginoon. The Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves. Welcome po, Kyle Stephen Guardario from Japan. Narinig na ngayon ng dalawa. At sila po ay nagtago. Tandaan nyo, makasalanan na po sila this time. So they are sinner. Sinner na sila, no? From the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Saan sila nagtago? Sa mga kahoy na nasa garden. And the Lord God called unto them. Tinawag sila ng Panginoon. Adam said unto him, the Lord called unto Adam and said unto him, Where art thou? Tinawag po sila, Where art thou? Saan ka, Adan? And he said, I heard thy voice in the garden. Sumagot po at tumawag din si Adan. Makasalanan na po si Adan at that time. Si Adan na makasalanan. Verse 9 and 10. At ang Diyos na makatarungan
na just at perfect ay nag-usap. Anong tawag niyo po dyan? Yung kausap ng Panginoon, si Adan, nagkasala na, sinner na siya. Pero yan ang pinaka-first time na tumawag siya sa Panginoon at kinausap niya ang Panginoon. Tinapo ninyo yung kanilang conversation. And I was afraid. Sabi ni Adan, he said, I heard thy voice in the garden. I was afraid because I was naked. And I hid myself. Inamin ni Adan kung bakit siya nagtago. Hindi po siya kaagad-agad na nag-reason out. Inamin niya kung bakit siya nagtago. And he said, who told thee that thou was naked? Hast thou eaten the tree whereof I commanded thee? Makasalanan na po si Adan ito. Pero nagkausap po sila ng Panginoon. Kapag ang tao at ang Panginoon ay nag-uusap, anong tawag mo doon? Kapag kinausap ng tao ang Panginoon, prayer, di ba? Kapag kinausap ng Diyos ang tao, pwedeng Bible reading sa panahon natin ngayon, pwedeng revelation sa panahon ng Old Testament. Tama? Makasalanan na si Adan. Kinausap niya ngayon ang Panginoon. Ito po yun, sinner's prayer. Kaya nakakaligtas po ang sinner's prayer. Kasi hindi ka pwedeng tumawag kapag wala kang pananampalataya. Kung hindi mo kinikilala ang Diyos. This time, kahit nagkasala po si Adan, kinilala niya pa rin na Diyos niya ang Panginoon na kumakausap sa kanya. Sana, ewan ko kung matatanggap nyo yan. Hast thou eaten the tree whereof I have commanded thee that thou shouldest not eat? The man said, malinaw po yan na si Adan ang kausap ng Panginoon. Sabi po ni Adan, salita na naman ito ni Adan, papunta po sa Panginoon. Prayer po yan. Kapag ang isang makasalanan, kinausap niya ang Diyos. Sinner's prayer po ang tawag. Tingnan po ninyo. The woman whom thou givest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Tama naman, hindi po siya nagsinungaling. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? Eto, kinausap rin ng babae. Kinausap rin ni Eva, ang Panginoon. The woman said, the serpent beguiled me. Makasalanan na si Adan, si Eva, in this verse. So, nung kinausap niya ang Diyos, na makasalanan na siya, ang tawag sa prayer niya ay sinner's prayer. Marami mag-agets dyan, sasabihin, wala namang sinner's prayer dyan. Ay, makinig ka kaibigan. Kapag nagbabasa ka ng Bible, nilalagyan mo ito ng konting analogy, tapos ina-apply mo yung common sense. Pakinggan mo yung sinasabi ko kung ito ba ay may common sense. May katwiran ba? So makasalanan na po si Eva sa mga panahon na ito. Pero siya po ay tumawag sa Panginoon at kinausap niya ang Panginoon. The woman said, the serpent beguiled me and I did eat. Tama rin naman, hindi po siya nagsinungaling. The Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, above every beast of the field. Upon thy belly thou shalt go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. And I will put, ayan na. Alam mo ba yung enmity? Ito yung dahilan, listen to me very carefully, kung bakit naligtas po si Adan at saka si Eva. Kasi tinanggap nila itong enmity na ito at pinaniwalaan nila na darating ito, enmity na ito, na magiging seed of the woman. Sino yung woman? That is Eve in the actual text. But this woman has a prophetical context or prophetical view, that is the nation Israel. Ngayon, sino yung seed of the woman? Si Jesus Christ. Okay? Na magiging seed of Israel. Sana po nakukuha ninyo ang sinasabi ko. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow, and thy conception in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.
Wala pong reklamo si Eva rito. Tinanggap yan ni Eva yung consequence na yan. At wala po siyang reklamo dyan. 17, and unto Adam he said, Behold, thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Thou hast eaten of the tree which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat all the days of thy life. Thorns and thistles. Tinanggap din po yan ni Adan. Ang kasalanan na kanilang ginawa, merong consequence. Pero dahil sila po ay biktima, listen to me very carefully, sila po ay biktima ng karahasan ng devil dahil gusto niya yung curse na napunta sa kanya dahil sa kanyang pride, ibinagsak siya ng Panginoon sa impyerno, naging serpent. Gusto niyang idamay yung creation, yung mga tao. Alam mo, you are not destined to hell. Magtatapos na ho tayo. Walang tao na destined to hell. In the first place, God wants humanity to be with Him. Ang original na plano ng Diyos, kung wala lang Satanas, ay makasama ang tao forever and ever. In the Garden of Eden, meron hong dalawang mahalagang puno. Isang ipinagbabawal at isang ipinapakain. Yung pinagbabawal po is the fruit of the tree to know the knowledge of good and evil. Pero po yung tree of life na makakapagbigay ng eternal life sa taong makakakain nito ay hindi po pinagbawal. And so originally, God wants humanity to be saved. Kaya dun sa foreknowledge na yon, papasok na tayo sa predestination. Dun sa foreknowledge na yon, ito yung first step na ginawa ng Panginoon para kahit nagkasala ang tao, meron tinatawag na first step of the redemptive act of God. Ito yun, Genesis chapter 3 verse 21. Kasunod po nito, ito po ay nasa panahon na ng conscience. Kasi tapos na po ang fall. Hindi na innocent si Adan at saka si Eva dahil nga nagawa na nila yung kasalanan. They knew already in their conscience. Yung law of conscience, mga kapatid, dagdagan natin ng konti. Yung law of conscience, kapag inamin mo na ikaw ay mali, sa law of conscience, papatawarin ka ng Panginoon. In your conscience, ha? Yung innocence, pastor, walang papatawarin ng Panginoon dyan sa innocence na yan. Kasi wala pang kasalanan yan. Absent pa ang kasalanan dyan. And so I believe with all my heart that Adam and Eve were saved by believing in the enmity, Genesis 3:15. That's why Genesis 3:21, because of that faith to that enmity, the Lord Jesus Christ, the shadow of the New Testament. Enmity in the Old Testament, Genesis 3:15, crucifixion of the Lord Jesus Christ in the New Testament. Ngayon, ginawan sila ng coats of skin. Pinalitan yung kanilang damit na gawa sa dahon. Kaya ligtas po si Adan at saka si Eva. Pagdating naman sa mga anak ni Adan at ni Eva, yung naligtas po ay walang iba kundi si Abel. By faith, Abel offered up a more excellent sacrifice than Cain. Bakit? Kasi seryoso po ang pananampalataya ni Abel. Paano naman yung pananampalataya ni Cain? Welcome po, shout out natin. Ma'am Arcile Talanquines Minyosa from Hinobaan City. From the municipality of Hinobaan. Rinagid kita sa Korea, no? Wala kita na punggan sa immigration, na-approve gid kita, salamat sa Ginoo. Naluwas o naligtas po si Adan at Eva dahil tinanggap nila yung enmity
After that, kinausap nila ang Panginoon, sinner's prayer. Kaya, naligtas po sila. Yung purpose nun, para patunayan na kahit nagkasala sila, tinanggap pa rin nila yung consequence. Hindi po siya tulad ni Cain. Pagkita niyo po yung desisyon ni Cain at ng Panginoon, iba po yung sagot ni Cain. Sabi niya, am I my brother's keeper? Sabi ng Panginoon sa kanya, nasaan na yung kapatid mo? Naririnig ko ang kanyang sigaw at ang kanyang dugo. Alam mo yung sagot niya sa Panginoon? Am I my brother's keeper? Kaya delikado pag ganyan ang mga sagot mo. Pabalang. Diyos ang kausap niya, pero pabalang ang sagot niya. Kaya hindi po ligtas si Cain. Si Abel po yung naligtas. Now ngayon, paano po naligtas si Abel? By faith. Kasi ang faith po, ang pananampalataya, ito yung pinaka-root ng lahat. Okay? Yung pagsunod po ay product ng true faith. Kung gusto mong patunayan na tunay ka sumasampalataya at tumatanggap sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesus, patunayan mo yan sa pagsunod. Kaya kung sasabihin mo na you are a Christian, you believe in Jesus, you accept Him as your Lord and Savior, pero hindi ka sumusunod, you cannot prove it by being rebellious. You cannot prove your faith by being sinner. Mapapatunayan mo yung pananampalataya mo na pagtanggap sa Panginoong Hesus by obeying His command, even facing the consequence of sin. Ganun po ang nangyari kay Adan at kay Eva. And so, salamat po sa inyong pagsubaybay. Puputulin natin ang ating live ngayong gabi sapagkat hindi natin nahahabaan kasi 10 oras na po ng gabi. So sana po basahin niyo yung mga talatang yon. Hebrews chapter 5 verse 9. Ang salvation ay eternal. Nagsimula ito. Genesis chapter 3 verse 15. Ito yung Revelation 13 verse 8. The lamb slain from the foundation of the world. It was the origin of the coats of skin given to Adam to replace their earthly clothes, which are made by the leaves. And gumawa talaga ang Panginoon. Yung coats of skin, galing po yan sa buhay na hayop. Anong hayop yon? Lamb. So, naligtas po si Adan at si Eva dahil sa kanilang pagtanggap sa enmity, that is the Lord Jesus Christ, the first form of gospel ever preached to mankind. Tandaan niyo po yan. The enmity is the first form of gospel preached to humanity. Kapag inaral mo yung enmity, hanapin mo, i-type mo yung enmity, tapos hanapin mo sa concordance, aralin mo lahat ng verse na may enmity, it will point to the Lord Jesus Christ. The enmity will be slain on the cross. So, kaya dyan po nanggaling yung term na sinabi ko po sa inyo that the enmity is the first form of gospel preached to humanity. So wala pong ibang paraan para ang tao ay maligtas sa kanyang pananampalataya. Kailangan magkaroon siya ng faith. And by that faith, he will act. Okay, merong action word ang faith. Because faith is a noun. Ang action word po ng faith ay believe. Pag sinabing believe, action word po yon. Pag sinabing faith, noun po yon. So, nakakapagligtas sa tao ay ang kanyang faith. Yung action ng faith ay believe. Do you believe
Kaya if you believe on the Lord Jesus, thou shalt be saved in thine house. Acts 16:31. Believe it in him should not perish but have everlasting life. For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should believe. Believing to be saved. So sana po makuha ninyo yan, mga kapatid. Sa inyo po mga katanungan, reaction, at mga comment, let me know. Ito po, magandang pag-usapan ito. Kasi it is general and it's very important, mga kapatid. The doctrine of salvation. Ang topic natin ay salvation, past, present, and future. That is my view according to the verses that I have shown you. Yan po ang aking view. Now, if you disagree with me, that's okay. That's okay. But you owe me an explanation. Kung ikaw ay nagdi-disagree, okay lang yan. Pero dahil disagree ka, kailangan magbigay ka ng explanation and show me some verses na mali itong ating binasa. Okay, so ganyan lang po, mga kapatid. Salamat po. Ako ang inyong abang lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. Tayo po ay manalangin sa Panginoon, Amang Banal, Dakilang Diyos. Maraming pong salamat. Dalangin ko that this live broadcast ay maging kagamit-gamit po sa mga mananampalataya to enlign their faith, Panginoon, na ang pinakamahalaga na siyang root ng lahat ng mga bagay na ito na aming ginagawa sa inyong gawain. It is because of faith. We are saved by grace through faith. We live by faith. We are crucified with Christ. Nevertheless, we live not for ourselves, but for the glory of God. Manguna po kayo, magpala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Don't forget to follow, like, and share. I-share nyo po ang ating live para bago ito mawala sa Facebook, marami po ang makapanood at marami po ang makapag-decide na sila po ay tumanggap sa Panginoong Jesus. Thank you very much. God bless. And magkita ho tayo ulit bukas. At the same time, kung malate ho tayo, unawain nyo dahil hindi ho tayo may hawak ng schedule natin sapagkat nandito ho tayo sa ating mga partners na mga Korean. So nandito po tayo sa South Korea ngayon, kaya maraming salamat po sa inyong pagdalo. Manguna po at mag-bless ang Panginoon sa atin.